morning we will be learning the Word of God taken from the book of Mark. Mark chapter 9 verses 17 to 29. Kung na ka mo yung mga Biblia, pakibukas na lang o. Marcos Kapitulo 9, versikulo 17 hanggang sa 29. And I'll be reading in English. Kindly follow me silently. Mark chapter 9 verses 17 to 29. Marcos 9, versikulo 17 at sa 29. And the Word of God says, a man in the crowd answered, "Teacher, I brought my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. And I asked your disciple to drive out the spirit, but they could not." "O unbelieving generation," Jesus replied, "how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me." So they brought him with the spirit. So Jesus immediately threw the boy into a convulsion. He fell into the ground and rolled around, foaming at his mouth. And Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. "And it has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." "If you can," Jesus said, "everything is possible for him who believes." And immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Now when Jesus saw that the crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. "You deaf and mute spirit," he said, "I command you, come out of him and never enter him again." And the spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. And the boy looked so much like a corpse that many said, "He's dead." But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. And after Jesus had gone indoors, the disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" And he replied, "This kind of spirit can come out only by prayer." May mga espiritu na hindi basta-basta mapalabas, papalabas lang po natin sa pamagitan ng pagdarasal. Lord, itang sa kapuntago, salamat Panginoon. Magandang araw na ibinigay mo sa amin. Napakalamig ko ang panahon, Panginoon. Thank you, Lord, for the people who come. Kahit malakas o ang ulan, nandito sila sa Panginoon. Mainito yung kanilang mga puso para sambahin ka ngayong umaga. Bless everyone who are here this morning, Lord. And give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen. Amen. Now, ngayong umaga, ay nakisama tayo sa napakaraming mga bansa sa buong mundo na nagdiriwang ng tinatawag na Father's Day. Kaya sa lahat ng mga tatay na narito ko yung umaga, Happy Father's Day sa inyong lahat. At ang minsay na binasa natin ngayon ay bibigyan natin ng paksa ang tungkulin ng mga tatay sa pamilya. Ano ba yung mga tungkulin natin bilang mga tatay? And we have really responsibilities to our families. Now, kinikilala ng maraming pag-aaral sa komunidad na ang tatay ay itinuturing na haligi ng pamilya. Diba? Usually, sinasabi na ang tatay ay haligi ng pamilya. Sa tunay na haligi ng bahay, ano ba ang trabaho ng haligi sa bahay? Ha? Hindi niyo alam? Kinakarga ho niya ang lahat ng bahagi ng bahay. Kinakarga ang sahig, kinakarga ang dingding, kinakarga yung bubungan, and everything that is inside the house, kinakarga ho ng haligi ng bahay. Kaya napakabigat ang trabaho ng haligi. At ang tatay ay sinasabi natin, haligi ng tahanan, haligi ng pamilya, napakabigat din ang trabaho ng mga tatay. Do you believe in that? Sabi ng nanay, ako ang may malaking trabaho rito. No, hindi ka. May kanya-kanya tayong trabaho. Ang tatay ay sinasabing haligi ng pamilya. Now, ang background sa minsay natin ngayong umaga, isang araw, may isang tatay na lumapit kay Panginoong Kristo. Nagdala ko yung kanyang anak na may sakit. Alam niya yung kanyang sakit ng kanyang anak ay yung tawag na demon possession. Na posisyon ng demonyo
Kaya makikita ayon sa binasa natin, ay yung bata, pag inatake na ng espiritu, ng masamang espiritu, hindi na makapagsalita, ito'y natutumba at bubula yung kanyang bunganga at naninigas. Dinala na ito ng tatay sa mga apostoles para gamutin, para palayasin yung masamang espiritu. Pero hindi nagawa ng mga apostoles. Hindi na nakayanang maipagtaboy ang masamang espiritu na sumapit o dumapo sa kanyang anak. Kaya, dinala na ng tatay yung kanyang anak kay Panginoong Kristo. Dinala niya sa kanyang harapan at yun, humingi siya ng tulong at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, pinagaling ang bata, pinalayas ang masamang espiritu. You see? Nang wala na ho yung mga tao, nang sila na lang ang apostoles at yung si Panginoong Kristo, lumapit yung mga apostoles kay Panginoong Kristo, Lord, bakit hindi namin kayang ipagtaboy yung masamang espiritu na lumapit, nasa bata, sabi nila. Ginawa naman namin yung ginawa mo, pero bakit hindi namin nakaya ng palabasin? Sabi ni Panginoong Kristo, may mga espiritu na hindi basta-bastang mapalayas. Magawa naman natin papalayasin ito sa pamagitan ng pagdarasal. Yes, through prayer. At yun lang ho ang kinakailangan. Kaya, at sinagot sila ng Lord, may mga paraan. At ito ho ang tanging paraan na maitaboy natin ang masamang espiritu sa pamagitan ng pagdarasal. Kaya minsan natatalagay natin ngayong umaga ay pinamagatang ang tatay kong tagapagtanggol. Ang mga tatay ba natin dito ay tagapagtanggol ng pamilya? Bakit mahina? Yes, ganoon talaga. Now, bilang pagbibigay pugay ng mga tatay ngayong umaga at sa pagdiriwang natin sa Father's Day ngayong araw, batay sa minsan na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba ang mga ginintuang aral na mapupulot natin dito sa batay sa binasa natin? At ano ho yung mga magagandang ugali ng tatay na dapat natin tularan? Kaya unang-una, ito ho ang tungkulin natin kagampanan sa pamilya. Unang-una, bilang tatay ay pangunahing responsibilidad natin, pangunahing tungkulin natin, na dalhin natin ang ating pamilya sa Diyos. Bilang tatay, haligin ng pamilya, it is our responsibility to bring our family to God. Kinahanglan nga dalhon nato ang atong pamilya diha sa Ginoo. Bilang mga tatay, dapat tayo ang mangunguna. Dapat tayo ang mangunguna sa pagdala ng ating pamilya sa Diyos. Hindi sapat yung ating tungkulin, natural tungkulin natin to provide the needs of our family, material needs. Kinakailangan din yun. Kinakailangan bigyan natin ang pamilya ng pagkain, damit at tahanan na mapagtirahan. And more than that, labis pa niyan, sa pagkain, sa damit at sa bahay na tirahan, dapat pangalagaan din natin yung ating pamilya sa kanilang mga espiritual na pangangailangan. Bilang tatay, yan, espiritual na pangangailangan, dapat mangunguna tayo sa pagbigay sa kanila niyan. Dahil sinabi ng Biblia, Marcos 8:36, Mark chapter 8:36, sabi ng Biblia, what shall a man profit if he owns the whole world and if he loses his soul? What can a man pay in exchange of his soul? Pag-unsa man daw, pag makamtan natin ang lahat ng yaman ng buong mundo, pero ang katupas niyan ay mawawala ang ating kaluluwa. Ano bang magawa natin na ibayad para maibalik ang kaluluwa? Wala na. Kaya napakadakilang gawain, tungkulin ng mga tatay, dapat dalhin ang pamilya sa harap ng Panginoong Diyos. Yun ho ang una-una nating gawain. Kinakailangan na ang tatay ay siya ang manguna. Kahit maghirap man tayo na maibigay natin sa ating pamilya ang mga pangailangan na pisikal, material man, pagkain, damit, at bahay na matirahan, hindi ito sapat. Pag ang membro ng ating pamilya ay dukha sa mga bagay-bagay na espiritual. Naintindihan ba?
Yeah? Naintindihan ba? Why? Kasi sinabi sa Matthew chapter 4 verse 4 na it is written that man does not live on bread alone, but he also live by the word of God. Meaning, kung papakainin man natin ang membro nating pamilya ng mga pagkain na pisikal, bibigyan man natin ng mga pisikal na pangangailangan, more than that, dapat pangalagaan din natin ang kanilang spiritual na pangangailangan. Papakainin natin ang masarap na pagkain, at the same time, give him the spiritual needs. Dapat makakilala talaga sila ng Panginoong Diyos. Kinakailangan ang tatay ang siyang mangunguna. Kagaya sa ginawa ng tatay dito sa binasa natin, nang magkasakit ko yung kanyang anak, dinala niya sa mga apostoles, na hindi man nakayanan ng mga apostoles, dinala na talaga, dumiretso na siya kay Panginoong Kristo. Yun ang kinakailangan natin. Hindi na siya nagdalawang isip na humingi pa siya ng tulong ng kahit sino man, ng albularyo man, o espiritista man, o exorcist man, na makapagtaboy ng masamang espiritu. Dumiretso na siya kay Kristo. Why? Why? Bakit si Kristo ang diniretso niya? Ano bang sinabi ng Biblia? Every knee shall bow. Every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. Meaning, lahat na makapangyarihan sa buong mundo, malangit man, malupa, ilalim ng lupa, luluhod sa harap ng ating Panginoong Diyos. Meaning, kahit ano ang uring demonyo ang sasakit sa kanino man, pag may Diyos ka, pag idaig natin sa Panginoon ang lahat ating problema, may kasagutan. Because God is good, God is powerful, and He controls everything. Yes, He can control everything. Yun ho ang ginawa kaya ang tatay. Tunay nga, sinabi na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa ating lahat. Ano ba sinabi ng Jeremiah 33:3? Pabalik-balik ito. Sana memorize ninyo ito. Call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you have not seen before. Huwag may problema, tawag lang, dial lang sa Jeremiah 33:3. Hotline natin yan mga Kristiyano. Jeremiah 33:3. At sinabi, call to me and I will answer you. Dagdag pa niyan sa Juan 6:37, John 6:37, the Bible says, all those whom the Father gave me will come to me, and those who come to me, I will never drive them away. Kinsa ka itong gihatag sa amahan kay Kristo, mudul kay Kristo, o kinsa ka itong mudul kay Kristo, dili niya ipagtaboy, dili niya palayason. Meaning, when we come to Him asking for something, God will give it to us. Do you believe in that? When we come na kay sakit sa mong katawan, may sakit ka ngayon, may karamdaman ka, call on God. Exodus 15:26, I am your God that healed thee. Ako ang inyong Diyos na manggagamot sa iyo. Kasi maraming mga pangako ang Panginoon at alam natin na ang Diyos ay hindi magsinungaling. And everything He said, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Meaning, ang pangako ng Panginoon, matutupad. Naniwala mo kayo na? Yes, matutupad talaga. Kung ang tatay, ito na, kung ang tatay ay hindi mangunguna sa pagdala ng kanyang mga pamilya o anak sa simbahan, katulad ng pagsisimba, mga prayer meeting and everything, ano kaya ang mangyayari? Pag ang tatay ay hindi mangunguna sa pagdala ng kanyang pamilya sa Panginoon, ano kaya ang mangyayari sa mga kabataan natin sa susunod na henerasyon? Think about it. Ano kaya ang mangyayari? Ano na kaya ang mangyayari sa mga anak ng anak natin ngayon? Pag ngayon ang mga tatay ay lumalayo sa piling ng Panginoon. Picture it out. Kung ang mga tatay ngayon dinadala nilang mga anak sa simbahan, may problema pa. How much more kung dili na nato dalhon ang atong mga anak sa simbahan karon? Kung bibigyan natin ng picture, wala sa Biblia ito, sa isip-isip ko lang ito. Kung ngayon, kung ang mga tatay ay palayo sa piling ng Panginoon, parang may dalawang sungay na sila. Pag hindi pa dinadala ang mga anak, ano na kaya ang mangyayari ng anak ng kanilang mga anak na hindi nakakilala ng Diyos? Ano kaya ang larawan? Dalawa lang kaya ang sungay. Baka may sama-sama na. Parang sungay na ng pusa. You see, meaning, nangangailangan talaga tungkulin ng mga tatay na habang may panahon, bring our family to the presence of God para makakilala sila ng Panginoon.
at doon maituwid at magkaroon silang magandang kinabukasan spiritually. Yun ang kinakailangan dapat. Trabaho yan ng mga tatay. Kinakailangan talaga na magpatuloy ang mga tatay sa mga gawain ito. Hanggang sa maaga, ito yung isang panawagan sa lahat na narito mga tatay. Hindi lang sa mga tatay, sa mga anak na lalaki na maging tatay sa susunod na mga henerasyon. You see, kayo, may responsibilidad din na hindi pa nyo nakikita ngayon. Maraming mga responsibilidad. Pangalawang leksyon na matutunan natin. Bilang mga tatay, dapat ibahagi natin sa ating pamilya ang pag-ibig. What kind of love? Pag-ibig ng salita ng Panginoong Diyos. We need to share with them the love. The love in sharing the Word of God to them. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, kinabuhi ka na siya. Na kung kitang mga ginikanan, wala tayong pag-ibig na mag-share ng salita ng Panginoon sa ating mga anak, wala silang buhay sa ating Biblia. The Word of God is life itself. So we need to share them. The love, that kind of love. The love of sharing. Of sharing. Alam niyo, mayroon akong testimony dito sa sariling buhay ko. Huwag niyo sabihin na, buhay mo lang yan, pastor. Iba yung sa amin. Pwede naman ganon. Pwede naman. Pero nangyari ito sa buhay ko. Alam mo, lumaki ako sa bundok. Wala kaming kapitbahay sa lugar namin. Araw-araw nakikita ko yung tatay at nanay at mga kapatid ko. Araw-araw nakikita kami. And ano yung ginagawa ng tatay ko kasi farmer siya. Tumutulong din ako sa kanya. Lahat ng kanyang ginagawa, alam ko. Marunong din akong gumawa. Lahat na gawain sa bukid, alam ko. Kaya, ito ang nangyayari. Ang tatay ko ay hindi naninigarilyo. Dahil hindi siya naninigarilyo, hindi rin ako naninigarilyo. Ang tatay ko ay hindi umiinom, kaya hindi rin ako umiinom. Ang tatay ko ay hindi nagsusugal, kaya ako hindi rin nagsusugal. Ang tatay ko ay palagi nagsisimba, linggo-linggo. Dala-dala kami pong pamilya. You see, ang tatay ko ay nagbabasa ng Biblia. Isa lang ang Biblia namin, lupa na busot-busot pa. Si tatay lang ako nakapabasa ron. Minsan nakapabasa ako. Ngayon ang nangyayari. Kaya, bilang tatay, malaki talaga ang tungkulin natin na ibahagi ang salita ng Panginoon. You see, alam niyo, isang tawag lang ng tatay namin noon na kung utusan kami, nandiyan na kami sa harapan niya. Katotohanan niya. Isang tawag lang. Isang utos lang. Tapos na kaagad yung inuutos nila. You see, akala ko noon, ako na ang pinakamabait sa amin noon. Kasi every time nandiyan ako, whatever need, nandiyan ako tumutulong. Akala ko, ako na siguro napakabait na tao. Pero you know what? Palagi ako nakakarinig sa tatay ko. Alam mo, ang layo mo pa sa panahon ko. Wala yung kabaitan ko. Sabi niya, ang layo-layo pa ang kabaitan mo sa akin nung ako'y bata pa. Ano kaya? Hinabi niya sa atin yun na ang layo ko parang. Pero ngayon ano nangyari sa kapanahonan natin? Iba na ang takbo ng kapanahonan ngayon. Ano ang kaibahan? Pagtawagin natin yung ating mga anak, napapaus ka na lang sa katatawag, kahit nandiyan lang. Hindi makakarinig. Bakit ganun? Kasi, pag inuutosan natin yung mga anak, alam mo ang nangyari? Ikaw ang nag-utos, ikaw ang susunod. Ikaw ang gumagawa. Yan. Nangyayari yan. Ikaw ang susunod sa utos mo. Noon, ang tatay ang palaging nagagalit sa mga anak. Ngayon, hindi na. Ang mga anak na pinapagalitan na yung mga tatay at nanay. Wow. Nangyari ba yan sa inyo? Yeah, see? Nabi ko amin dyan. Pinagagalitan na ang mga tatay. Dami-dami. Ang mga anak na. Sila na ang mag-utos, sila na ang susunod. No. Saan ba tayo nagkulang? Saan ba tayo nagkamali? Bakit ganito na? Why? Hindi natin na-share yung pag-ibig sa kanila. Pag-ibig na mag-share ng salita ng Panginoon. Yes, we share to them our love. Pero paano? Marami akong nakikita ang mga tatay na nag-share ng pag-ibig sa kanilang anak. Sa anong paraan? Sa pakipag-share ng pakipag-usukan. Understand? Pakipag-share ng pakipag-usukan sa table.
sa paninigarilyo. Tatay nandito, nagsisigarilyo, anak na sa harapin, nagsisigarilyo. Sharing each other, loving each other through smoking. Is it good? Mayo ba na siya? Of course not. May mga tatay na nagpapakita to share their love to their children, sharing one glass sa inuman. Hindi sharing the Word of God. You see, napakasakit. May mga tatay ngayon na nakipag-share ng pag-ibig sa kanilang anak by going to the movie houses. Hindi naman magdautan ang mato sa sinihan. Pero kung ganun palagi ang gagawin, going to the movie houses, why not bring them to the church and learn more about God? Yes, we should share to them. May mga tatay ngayon na nagkipag-share sa kanilang mga anak sa pagkipagsigawan, pagkipagpalakpakan doon sa mga grandstand ng basketbulan, doon sa grandstand ng baseball field, nagsigawan, palakpakan. But why not bring wala sa simbahan? Bakit dapat dalhin sa simbahan para makipagpalakpakan during the praise and worship? Dapat! Pero kung nandito tayo sa simbahan, para bang tinatakpan ng mga bunganga natin? Bakit? Why could you not sing and shout? Dapat! At maraming mga tatay na hindi nagawa yan. May mga tatay ngayon na nakipag-share na sa kanilang mga anak sa pagpalabas ng kanilang emosyon sa pagsisigaw doon sa boxing o whatever. Nanonood din ako ng boxing. Nakipagaw, ya! Pero bakit hindi dalhin ang emosyon na yan dito sa loob ng simbahan during worship? Dapat! Kailangan talaga. Subalit, hindi nagawa yan sa loob ng simbahan. Bilang mga tatay, dapat maging mapili tayo sa mga lugar kung saan dadalhin yung ating mga anak. Dapat mapili tayo. Dahil, alam mo, marami ng mga lugar ngayon na ginagamit na ng kaaway para magkaroon ng influensya sa ating mga anak. Marami na. Pangatlong leksyon. Dapat ang tatay ay magbigay ng proteksyon sa kanyang mga anak o pamilya against the work of the enemy. Ano bang sinabi ng Biblia? 1 Peter 5:8. Sinabi, humanda kayo at magbantay dahil mayroon tayong espiritual na kaaway ang Diablo na parang isang leon na umuungal at naghahanap ng malalamon. Yes, they are pasunod-sunod lang sa atin. Naghanap ng panahon na tayo ay maging biktima. Ang Diablo ay hindi natutulog. Gumagawa siya ng kahit anong paraan para matumba ang pamilya. Gumagawa siya ng kahit anong paraan para matumba ang buong bayan at buong mundo. At ito ang resulta. Alam mo ang mga statistics ngayon? Mga report ng Amerika. Statistics. Alam niyo, tumataas na ang crime rate ngayon. Tumataas na ang kriminalidad. Crime. Kahit mahirap na bansa o mayaman na bansa, mataas ang criminality. Grabe ang patayan, grabe ang hodapan, grabe ang rape, grabe ang everything. Mataas. At punong-puno na ang mga bilangguan sa Pilipinas. Nako, I am not despising our government. Grabe. Ang hirap-hirap na. Ang mga punong-puno na halos wala nang mapaghigaan. Marami na. Marami na mga bata ngayon na isinisilan ng walang kinikinalang tatay at nanay. Why? Kakulangan ng mga magulang na pangalagaan at proteksyonan yung mga anak. Hindi na kailangan. Naging uso na ngayon ang paglilibin. At pagkatapos, iwan na lang yung misis at yung anak. Naku, napakahirap. Anong mangyayari? Nabuhay yung anak ng kulang, walang tatay, walang magtuturo ng kahit ano. Kaya mangyayari, napakahirap. Sabi ng ating bayaning si Rizal noong 1800, kailan ba pinanganak si bayani Jose Rizal ng Pilipinas? June 19, 1863. At namatay siya December 30, 1896. Yung 1800, may sinabi siya na ang kabataan, the youth of today is the hope of our fatherland. Ang kabataan na natin ngayon, noong panahon pa, ay isang pag-asa ng ating bayan. Kung paano maging pag-asa yung ating bayan? Lulong na sa mga bisyo. Paano maging pag-asa? Paano na mga tatay na dapat sila magbabantay sa kanilang mga anak spiritually and physically, sila pa ang naging bantay sa lakay?
So, kinakailangan mga tatay, magseryoso na tayo, magsikilos na tayo ngayong panahon para mabigyan natin ng mabuting kinabukasan yung ating mga anak. Pang-apat na leksyon na matutunan natin batay sa binasa natin ngayong umaga. Kung magawa man natin na dalhin ang ating mga anak sa Panginoon, you see, kung magawa man natin na i-share ang salita ng Panginoon sa kanila, kung magawa man natin na proteksyonan sila laban sa mga kaaway na espiritual, pero hindi pa rin umuubra yung ginagawa natin, marami pa rin problema sa ating mga anak ngayon, marami pa rin problema sa ating mga mister, marami pa rin problema sa ating mga misis. Ano ang kinakailangan natin? Anong sinabi ni Kristo? There are spirits that could have been driven out by anything else, but there are spirits that could have been driven out by the power of prayer. So let us pray in the morning, pray in the afternoon, pray in the evening, pray every day. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pag-ampo kita ng walay pag-undang. Kaya sayang kita na adunay pag-ampo na agi tubag na atong mapaabot. Na gayon tubag. Pray without ceasing. May mga masamang espiritu na sumasanib sa ating pamilya na hindi madala ng kahit anuman. Pwede lang natin ipagtagos sa pagitan ng prayer. Kaya bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story. Sa mga malalaking bansa, katulad ng America and other parts of the world, napakalaking mga bansa, mayroong mga trabaho doon na tinatawag na smoke jumpers. Alam mo yung smoke jumpers? Smoke, ano may smoke? Aso. Ano ang jumpers? Yan. Now, ano ba trabaho? Uring trabaho ito? Smoke jumpers. Sa Amerika, meron sila doon isang department sa gobyerno na whenever na kung adunay sunog sa kagubatan, mag-respondi sila, sumasakay sila ng aeroplano, mag-parachute sila, pupuntahan ng lugar, and they will jump with their parachute, pupunta doon sa lugar na may sunog. And they will study kung paano nila papatayin. Dala yung kanilang mga gadget, at doon sa taas ng aeroplano may bumba sila tubig. Na one time, tumawag ang isang departamento, tinawagan si Wagner Dodge, siya ang in charge sa smoke jumpers na may sunog sa isang lugar. Kaya pumunta sila doon. Nang puntahan at makita nila, napakalaking sunog, kabundukan, bundok na nakapaligid. At tulad dito, nakapaligid ang bundok sa gitna, kapatagan. Ang sunog ay nagsimula sa tagiliran. Now, whenever there is fire, you know what happens? Ano ba mangyari kung may sunog? Lumalakas ang hangin. Bakit? Sa science, ano ba? Kasi pag may sunog, the air around will be heated. Maging mainit yung hangin, yung air. Pag maging init, kikilos yan. Pagkikilos yan, magkaroon ng motion. And napakalakas ang hangin pag may sunog. Kaya napakabilis ang takbo sa kapaligiran ng kabundukan. Kaya nang mag-dive sila sa kanilang parachute, nakita kalahati na lang sa paligiran ang nasusunog. Kaya pumunta sila, pinaharapan din ng paraan. Pero napakalakas ng apoy at hindi na makayanan. Hanggang namambuntik ng mapaligiran sila. Nagpurtin sila. Tumakas mo yung sampo. Pero hindi sila nakalabas sa bunganga ng bundok na walang apoy, nasunog yung sampo. Yung dalawa, tumakas din. Mahabol na sila ng apoy. May malaking bato, nagbukay sa ilalim ng bato. Nagtago sila sa ilalim ng lupa. Pero dahil sa napakakas ng apoy, ang bato ay naging apoy. Kaya nalitson din sila sa ilalim. Naiwan na lang si Wagner Dodge at yung kasama niyang radyoman. Malapit na, napaligiran na ang apoy yung kabundukan. Nasa gitna na sila, ang apoy papunta na sa kalagitnaan. Tumakbo silang dalawa doon sa gitna. Nang makita ni Wagner doon sa gitna, walang kahoy sa gitna. May mga damo nga patay na o tuyo na. Nakita niya na bago pa man darating yung apoy sa kanila, mga 2 minuto, kumuha siya ng lighter. Tinapon niya sa gitna ng damuhan na tuyo na. At habang inaantay nila, 1 minute after, tapos na ang lahat. Tuyong damo na nasusunog, wala na. Tumakbo sila, may mga usok pa, kunting mga bata, tumakbo sila, nag-dive sila doon sa mga usok, and cover themselves with all their gadgets. At tumawag yung radyoman, nabumbahan ng tubig yung kanilang lugar. And they were saved. Dalawa lang ang naligtas.
espiritual na kaway-kaway na walang laman at walang dugo at hindi natin makayanang labanan sa sarili nating sikap. Ano bang ibig sabihin na ginawa light? Sindihan na natin yung ating mga puso ang apoy ng banal na espiritu at maging matatag tayo sa ating paglaban ng kaaway na walang dugo at walang laman, kaaway na espiritual. Dalhin natin yung ating mga anak. Tayo mga tatay ang mangunguna to give us the strength and the fire of the Holy Spirit to go on with our work, to bring our children to God and share them the Word of God and protect them from the enemy. And if we cannot, if it doesn't work, we continue to pray. Dapat magpatuloy tayo mag-pray. Araw-araw, umaga, tanghali at gabi. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17 says, kinakailangan natin. At sa araw na ngayon, as we celebrate Father's Day, we hope na ang mga tatay ay gampanan nila ang kanyang matungkulin para magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan, physical man, spiritual, sa ating mga sumusunod na henerasyon. Can we do that? Amen. Lord, thank you. We celebrate Father's Day today, not that we enjoy who we are, but we think of our responsibility to our fathers. Thank you, Lord, for your word, for reminding us to bring our family to you. To share with them the love of sharing the word of God to them, and protect them from the enemy. And we continue to pray day and night, day in, day out, praying every day for the Bible's sake. Pray without ceasing. Thank you, Lord. In Jesus' name.